At ako po yung tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang ating mga Facebook page, ang DZRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at SMNI Radio News Channel. Kasama niyo na rin po ang DZRD 981 YouTube. At sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. NNC Region 1, nilulunsad na ang ARPAN hanggang 2020. Talamin natin ang detalye yan mula kay Kabar Sheila Balog. Kabar Sheila. Opisyal na inilunsad ng National Nutrition Council Region 1 ang Regional Plan for Action for Nutrition or ARPAN hanggang 2028. Ito ay bilang highlight sa isinasagawang 31st RLNA AO1 First Incorporated Regional Conference Workshop at General Assembly sa AMICI Resort Hotel, Dawag City, Ilocos Norte. Ang ARPAN ay nakalinya sa Regional Development Plan 2023 to 2028 at nakaangkla sa 2023 to 2028 ARPAN, PDP at SDGs habang ito ay nagsisilbing pivotal strategic blueprint sa shared burden ng rehiyon sa paglaban sa malnutrisyon at food insecurity sa rehiyon. Ang ceremonial launching day ay dinaluhan sa iba't ibang miyembro ng ahensya sa Nutrition Committee o RNC at sinaksihan ng local nutrition focal point sa Region 1. Tinalakay din dito ang dapat asahan sa nasabing ARPAN at kung paano nitong matutugunan ng iba't ibang mga issue sa nutrisyon at kasama na rin ang Nutrition Program Management sa Region 1. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balitan sa TV. Samantala, DOH Ilocos Region, suportado ang panawagan ni Secretary Arbosa na labanan ng pertussis sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ang detaling yan mula kay Kapartner Vic Taod. Kapartner Vic. Yes, good morning mga kapartner. Suportado ng Department of Health, Ilocos Center for Health Development, ang panawagan ni Secretary Ted Herbosa na kailangan pabakunahan ang mga bata para maiwasan ang sakit na pertussis na dumarami na ang kaso sa bansa. Saad ni Herbosa, kagaya ng tigdas, ang sakit na pertussis ay maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Sunshine News Blast! Mami at Daddy, dumadami na ang kaso ng tigdas at pertussis dahil marami pang batang hindi bakunado dito. Kakahawa at nakakamatay ang mga komplikasyon na dulot nito. Walang lunas ang tigdas at mahal ang pagpapagamot sa pertussis. Pumunta sa pinakamalapit na health center para kumpletuhin ang bakuna ni baby at kumonsulta kung may simptomas na nararamdaman. Protektahan natin ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mamamatay ang sakit na tulad ng tigdas at pertussis, kaya naman dapat protektahan ang mga sanggol laban sa mga vaccine-preventable diseases. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na health center para kumpletuhin ang bakuna ng sanggol bago siya mag-isang taong gulang ayon sa immunization schedule at magpakonsulta kung may nararamdamang sintomas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Diktahud, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pang mga balita, Malasigi Mayor Heslani nakatuon sa SGLG Award at pagsunod sa standard kaysa sa premyo nito. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, mas pinagtutuunan ni Malasigi Mayor Noel Anthony Heslani ang SGLG Award at ang pagsunod ng standard ng national government kaysa sa premyo na makukuha nito. Ito ang inihayag ng alkalde sa panayam ng Sunshine Radio. Anya, bagamat bumababa ang bigayan ng premyo ngayon, ito ay dahil na rin sa maraming nananalong mga LGU. Ngunit anya, okay lang ito dahil ang mahalaga ay pagsusunod sa tamang pamamaraan ng pamamahala. Sunshine News Blast! At mayroon na rin yung 1.8 million pesos na premyo. And sana ay lumaki. Dahil lumidyan, previously it was 5 million pesos. And the LGSIF funds minsan ay mga 10 to 11 million, 12 million pesos binibigay ng ating national government. Of course,
marami pong pumasa kaya naging 1.8 million pesos na lang. So, pinaghati-hatian yung appropriation. But we don't, hindi natin tinignan mabuti yung mga premium, kundi yung standard of operation evaluation. Kung basa. Samantala, sa ngayon, maganda ang operasyon ng tubig sa bayan dahil maladagdagan na ng 2 balon ng tubig. Patuloy din aniyang repair ng ibang mga well. Tiniyak ni Mayor na malakas na pressure ng tubig sa bayan at aniya lalakas pa ito lalo na kung tuluyan ng mag-operate ng Kalasya Water. Ngunit hindi na nila papatayin ang ACC sa plaza upang mag-supply ng mga tubig sa mga opisina ng gobyerno sa munisipalidad. Samantala, umabot na sa 5 ang rescue ambulance ng bayan ng Malasiki sa ad ng alkalde. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, iba't ibang makukulay at mga kapanapanabik na aktibidad sa Bangus Festival ng Dagupan City. All set na ang detalye mula kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien. Yes, good morning, kapartner. All set na iba't ibang makukulat sa aktibidad sa Bangus Festival ng Lungsod. Ito ay isang pagkakataon para muling magtipon-tipon ng Madagupeño at sa mga balikbayan na uuwi ng lungsod. Nagpasalamat naman si Mayor Belen Fernandez sa mga sponsors at sa lahat ng teams na abala sa lahat ng preparasyon ng piyesta ito. Kabilang sa mga aabangan ng aktibidad ang Bangus Festival Food Street and Trade Fair, Barkada Fun Run, Gilon-Gilo Ed Ballet Street Dance Competition, Pistay Daya, Araw ng Kabataan, Solo Parents Day at marami pang iba. Mag-uumpisa ang selebrasyon ngayong araw na magtatagal hanggang Mayo 4. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumati si Dian Vergabinya, kapatid mo sa balita at serbisyo. Samantala, kooperatiba ng mga magsasaka sa Bacare, Ilocos Norte nakapagbenta ng 8.5 toneladang sibuyas sa Laguna. Alamin natin yan kay Kapartner Big Town. Kapartner Big. Mga kapartner, aabot sa 8.5 toneladang sibuyas na ibenta ng Bacara Multipurpose Cooperative sa Kadlubang, Laguna. Ang pagdi-deliver na ito ay naging posible dahil na rin sa logistic support na ibinigay ng Department of Agriculture Regional Field Office 1. Ito ay sa pamamagitan ng pagkipag-ugnayan sa Agribusiness Marketing Assistance Division kung saan ginamit ang 2 kadiwa delivery trucks para hakutin ang mga harvest sa pamamagitan ng hiling ni Ilocos Norte OIC Provincial Agriculturist Miss Maria Teresa Bacnat. Ang logistics assistance ang pinakahinihinging tulong ng mga magsasaka bilang marketing assistance na binibigay ng DA upang maidala sa mga buyer ang mga agri-products, lalo na kung may mga oversupply ng ilan sa mga ito sa rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, tiktahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Tuloy-tuloy pa rin sa ating mga balitang Regional Department of Labor and Employment University o at University of Northern Philippines, sinagdaan ng MOA sa pagkakaroon ng Job Placement Office. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Lerner Hernandez. Kapartner Lerner. Nilagdaan ng Department of Labor and Employment at ng University of Northern Philippines ang isang Memorandum of Agreement para sa pagkakaroon ng Job Placement Office sa universidad at para sa karagdagang oportunidad para sa mga magtatapos dito. Ang Job Placement Office na ito ay kauna-unahan sa probinsya ng Ilocos Sur. Sinaksihan naman ito ng Provincial Government ng Ilocos Sur UNP President Dr. Erwin Facor Dorna Dole, Ilocos Sur Field Office Provincial Officer Charity Ubinas at mga opisyal ng UNP. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa uling detalye ng ating balitang regional, puso at malasakit para sa kapwa pulis na may karamdaman na nabutan ng tulong ng Pangasinan Provincial Police. Alamin natin yan kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien.
Nagpaabot ng tulong pinansyal si Police Colonel Jeff E. Fanged, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office sa muling pagkakataon sa kabaro na si Police Staff Sergeant Virgilio Sanchez na nakatalaga sa Provincial Personnel Holding and Accounting Unit nito lamang April 12, 2024. Ang tulong na ito ay naglalayong suportahan ang pagpapagamot ng nasabing pulis at matustusan o maibsan ang gastusin sa pagbili ng kinakailangang medisina para sa karamdaman sa bato. Ito ay personal na inabot ni Police Colonel Fanged kay Mernam Sanchez, may bahay ni PSSG Virgilio Sanchez bilang bahagi ng kanyang programa na tinatawag na PBS Project Cares Compassionate Act towards the recovery and encouragement of the sick. Kasabay nito, nag-abot din ng tulong pinansyal ang command group, provincial staff at ng bawat hebe ng iba't ibang bayan dito sa lalawigang Pangasinan. Matatandaan, noong nakaraang 23 ng March 2024, isinagawa ang matagumpay na transplantasyon ng kidney ni PSSG Sanchez. Mahigit 2 taon na siyang nagdadialysis at matagal na at patuloy na sinusuportahan ng PDS Cares ang kanyang medikasyon upang bumuti ang kanyang kalagayan. Sa kasalukuyan, si PSSG Sanchez ay patuloy na nagsisilbi ng tapat na serbisyo sa publiko sa kabila ng kanyang kalagayan at ngayon ay 20 taon na sa serbisyo. Ang pagbibigay ng tulong pinansyal ni Police Colonel Fanged ay isang malinaw na patunay ng kanyang malasakit at pag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga tauhan. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahatas ni Zian Vergadinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine.